So ayun, nakapagkwento na ako ng a portion of the story. So parang magkaroon naman kayo ng background kung saan ako nanggagaling, di ba? Kasi I know some people would say na parang, ha? 2 years na? Ganyan pa rin siya? Ganyan. Girl, kung kagustuhan mo is 100% na makapag-move on, mas lalo na ako, girl. Sinong may gustong nagkakaroon ng flashback at sinong may gustong nagkakaroon nitong mga trauma na to? Sinong may gusto ng hindi nakakatulog ng maayos? May mga times na ganun, girl. Parang iniisip mo paulit-ulit na nakakabalo siya. As in. Anyhow, okay naman na ako ngayon. Pero lang talagang mga bagay na parang hindi ko maintindihan. Pero sabi ko lang kaliwali. Gusto ko lang malaman kung meron din bang nakaka-experience ng ito. Pero bago yun, sige sasabihin ko na muna. Ano nga nangyari after ko nalaman ng ang mga bagay-bagay. Kinonfront ko silang magkakasama. Except nung isa kasi nasa work siya. Ginawa ko yun kasi ayoko na ng dagbawas na kwento. Kasi kanya, as in yung pagkakasalita ko sa kanya, siya pa yung galit. Galit na galit siya dun sa dalawa, pinagsisigawan niya and all and ganyan. Kasi siguro hindi niya matanggap na in-splurge siya nung dalawa. O diba? Karma is a bitch. Ay, sorry naman. Pero hindi naman enough yung nangyari sa kanya. Charot! So, ayun na nga, nakausap ko sila and all hanggang sa natapos na yung usapan. Nung mga time na yun, hindi ko pa nararamdaman yung pain. Ang nararamdaman ko is galit. So, after naming mag-usap, so kaming naiwan sa kwarto kasi nga diba roommate kami. Actually, papasok ako nun ng morning shift and nag-usap kami ng parang madaling araw ata. No? Tapos, hinag niya ako ng mahigpit. As in, iyak nang iyak siya. Tapos, basang-basa na ako sa luha niya and ako sa sinasabi niya, mo naman na ikaw lang meron ako maliban sa pamilya ko. Hindi ko kaya, ganyan. Sorry, patawarin mo ko, ganyan. Tanggal ko yung pagkakahag niya sa akin. Sabi ko sa kanya, baka mapapatawad kita pero hindi na kita gugusting maging kaibigan. Pero that time kasi, hindi ko pa nakikita yung group chat. Nakita ko yung GC as in gumuho talaga yung mundo ko. Actually, feeling ko yun yung mali ko kasi parang alam ko pa lahat, binasa ko pa lahat. As in, sinaktan ko lang lalo yung sarili ko. Ang advice ko lang sa mga kung meron kayong mafa-found out na parang yung best friend nyo or kung sino man na parang ginago kayo, huwag nyo nang alamin lahat ng detalye. Basta, go ka na lang, mawala ka na lang. Parang yun, ikat mo na lang for good. Huwag mo nang alamin lahat. Kasi mas madali siya eh. Kasi feeling ko yun din yung dahilan kung bakit parang hirap na hirap akong matulog ng maayos. Kasi most of the time, kahit hindi ko siya iniisip, ayoko siyang isipin. Maliligo ako, naiisip ko siya, naiisip ko yung mga pinagagawa niya sa akin. Kasi napipicture out ko. Kasi nabasa ko yun, nakita ko may ebidensya, hindi lang siya chika na parang pwede mong kalimutan. As in, hindi siya joke. Matutulog ka tapos umiikot siya nung umiikot sa ulo mo. Yung ganong feeling, pero hindi mo naman siya iniisip, hindi ka naman nagdo-dwell doon. Pero, ba't ganun? Yun ang gusto kong malaman. Meron bang psychologist dyan na pwedeng paano siya mawawala? As in, gustong ko na siyang mawala, girl. Tinanong ko siya. Puntahan ko siya dun sa dorm niya. Kasi nga pagbalik ko ng galing bakasyon, wala na siya dun sa, hindi pala dorm, sa kwarto. Wala na siya dun sa room na kung saan nandun kami. Actually, she was expecting na aalis ako. Pero sinabi ko dun sa kasama namin na, sabihin mo sa kanya na hindi ako aalis. Kasi ang sinasabi niya, baka daw pagbalik ko ng bakasyon, wala na daw ako, aalis na daw ako, lilipat daw ako, ganyan. Tsaka marami pa akong nalaman and all. Inalam ko na lahat. Oo, sinaktan ko at sinaksak ko ang sarili ko. And then, pinuntahan ko siya dun sa kwarto niya, kinausap ko siya, umiyak ako. Kasi umiiyak ako, sabi ko, bakit ka ganun? Bakit mo nagawa sa akin? Anong nagawa ko sa'yo and ganyan? Bakit mo ginawa sa akin yun? Kasi ang hirap eh, di ba? As in yung utak ko, puro tanong, girl, wala akong ginagawa sa'yo. Bakit? Bakit? Bakit mo ginawa sa akin? Alam mo kung ano yung pinakamahirap? Kasi kung galing sa ibang tao yun, yung mga ganong klaseng salita, yung mga ganong klaseng gawain, sa mga tao na kakakilala ko lang, okay lang, matatanggap ko. Pero galing sa tao na nakasama ko ng dekada, pinagkatiwalaan ko, naging mabuti akong kaibigan, masasabi ko yun na sure, masasabi kong naging mabuti ako kasi walang halo yung friend ko sa kanya. Sa kanya din naman na nanggaling ganun, mahihiling sa pagiging friend ko and all. Wala siyang mahihiling pero sinuklian niya ng pambababoy, panggagago. So paulit-ulit ko ang tinanong sa kanya, anong nagawa ko sa'yo? Wala siyang sagot.
Sabi niya sa akin, hindi ko alam, umiiyak din siya, hindi ko alam kung anong nagawa, kung bakit ko nagawa yun. Wala kang nagawa, hindi ko alam. Ganon siya. Hindi ko alam kung bakit ako dumating sa ganong point. So, ewan ko, siguro sinapian. Anyhow, kung ano man yung ano niya, basta siya na yun. Pero sa lahat ng nangyari, thankful pa rin naman ako kasi at least nalaman ko. Kasi kung hindi, di ba, imagine hanggang ngayon magkaibigan pa rin kami. Tapos hindi ko alam na isa pala siyang, ayoko na lang magsabi ng ano. So ayun, itong nangyari na to 2 years ago na. Exactly this May or next month. Kasi mga ganito yun eh. I feel like it's this time. May yun. Tama, oo nga, May yun. May. So ngayon napag-uusapan ko na siya. Dati kasi hindi ko siya ma-open kahit sa kanino man kasi nanginginig ako, umiiyak ako, pinapawisan ng kamay ko, nanlalamig ako. Ganun yung feeling. Pero I just feel like na it's really unfair kasi yung mga taong ginago, ang hirap para sa kanila eh. Sila yung parang nakulong dun sa sitwasyon na ginawa nung tao. Pero yung mga tao, wala, natutulog ng maayos and all, ganyan. Well, ako, I don't know kung anong pwede ko pang gawin. Kasi, pag nakikita ko siya, wala naman na. As in, ayoko din siya na, basta, ngayon lang nakapag-open lang ako kasi naisip ko, baka merong ibang tao na pwedeng makapagsabi sa akin na, ganito yung gawin mo or what. And I believe naman na time heals everything. Kasi dati sobrang hirap para sa akin at kahit pag-usapan yung ganito hindi ko siya na-open. Pero ngayon hindi naman na namin pinag-uusapan kahit kanino hindi na pinag-uusapan. Dito lang inopen ko lang after like siguro mga matagal na din bago ko na-open ulit yung topic na to. Kasi sinasarili ko na lang siya, parang kung yung trauma and everything sinasarili ko na lang siya. So anyhow, yun nga yung tanong ko kung meron din mang kagaya ko na parang sobrang tagal na nung nangyari and ang current state mo is wala ka ng hatred, wala ka ng pakialam sa kanya. As in, totally wala ka ng pakialam. Parang feeling mo okay ka na and all, pero deep inside, pero yung totoo ha, wala na talaga akong pakialam sa kanya and wala akong wini-wish na negative na mangyari sa kanya or something na parang yung table will turn and blah blah blah. Parang wala na akong, basta bahala ka, wala na akong pakialam sa'yo, wala ka na sa buhay ko. Pero gusto kong malaman kung meron pa rin bang mga tao na parang sort of yung isang kalahati or 1/4 ng utak nyo is nandun pa rin sa state na nung day na yun. Parang it's just like it happened yesterday. Yun lang. Bye!